Do you agree? Nagsasalita ka ba? Takmao ba? Takmao, takmao. Oh, wala akong ganyan. So kayo ha, mag-delete na kayo ng mga ano. Kahit i-delete nyo pala, meron pa rin pala. Makukuha pa rin nila. Yung mga nagpapakita ng mga puwet-puwetan dyan. Naku, ingat kayo. Kala nyo ha. Nalungkot ako ng lumo ako. Para ako namatayan. Alam mo yung feeling na gano'n. Kasi nang lumo ako guys, grabe. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko that time. As in, umiiyak ako. I know this is weird, but I think this kind of video is the thing that you don't really need. Hindi mo talaga kailangan panoorin ang video ito. Kasi nga, wala. It's just all about stuff or experiences ko. Kung anong meron sa mga na-experience ko sa buhay. I don't know. Supposedly, I don't wanna do this kind of content because as much as possible, gusto ko na mas maging private yung style ng pagiging content creator ko. Medyo nakakangalay ito. Tripod natin. Medyo mabigat din kasi itong camera kong to. Si Nax. Anyway, so I made a kind of series na playlist dito sa aking channel or sa aking page na sabi ko nga, ito yung tinatawag kong kabanata. So, most likely, it's just raw. Kaya nga sabi ko, hindi mo siya gaanong kailangan na panoorin ito. But, I guess, there are people din na bumababa siya, bumababa! Ba't ka bumababa? Teka, sundan kita. Hawakan kita. Sabi ko nga, hindi naman lahat ng tao din ay kasing tulad ko na alam mo yun, lagi na lang tungkol sa mga learnings, ganun. Although mahilig ako sa mga trivia, mga bagay-bagay na ganun, but I wanna tell stories sometimes about me, sometimes kasi as a inverter. Hindi ako introvert, extrovert ako, kaya nga may ADHD ako eh. So meron akong i-share sa iyo bakit ako sobrang na-obsess sa tinatawag ko na ganito. Do you have this kind of thing? It makes sense later on bakit ngayon ay nagko-content na ako, bakit ako naging vlogger, because of this. Actually, meron ako nitong 3. Meron pa dito. Yan, tulong. Messy ng ano ko, drawer ko. Yan, yung isa. Drawing ako ng ano. Obsessed din ako sa Luffy, sa One Piece. Mamaya ka na. Ayusin kita mamaya. Yan. Bakit ako obsessed sa ganyan? Kukwento ko lang sa'yo. Mahilig di ba ako umakyat ng mga bundok? Ayan. Tapos, nung first time kong umakyat doon sa Mount Apo, lighting ko madilim na. Hindi ka dito. So, yung gustong mag-sponsor ng lights for me. Ito yun. Kwento ko, balik ako doon. So, feeling ko kasi pag nasa tuktok ako ng bundok, it humbles me. Di ba? Kasi ang laki pala ng mundo. Ngayon, sobrang overwhelmed ako that time. Ang dami kong mga video that time, shoot. Kasi gusto ko yung kina-cover ko or dinodocument ko yung mga experiences ko lalo na sa mga ganon, no? Kasi para pagtanda ko, hindi ko na kayang gawin yon. Di syempre, pag nanonood ako, sabi ko, okay, nagagawa ko pala yung mga bagay na yung dati pa, ganon. Kasi may mga times kasi na hindi mo na kayang ibalik pag medyo limited na yung energy mo. Diba? So, it's so important for me to document all of the stuff. And then, first time kong pumunta ng Cebu, first time namin pumunta ng Bohol, yung mga ganon, napuntahan ko yon. Tapos, pumunta kami ng ano pa ba yun? Boracay, tapos Guimaras, mga ganun. Mahilig kaming mag-travel. Families, tsaka mga friends or business partners ko way back then. Sa other video, I will talk about it naman. Kung ano yung mga experience ko sa pagninegosyo. Pero ito, papaliwanag muna natin. Stick muna tayo dito sa hard drive. And then, here comes pumunta kami ng Hong Kong. Ayun, tapos pumunta kami ng Macau. Low-key na nagyayabang. Hindi ko pinagyayabang. Merong reason bakit ko sinasabi to muna. Para at least makita mo kung saan papunta yung usapan. Ngayon, ang nangyari, what happened is meron din ako before na laptop maganda naman. Meron yata yun, anong brand nun? Parang yun yung time na yun. Brand new kong nabili, sabi nila, doon sa binagbilhan ko sa isang store. Tapos, doon ko nilalagay lahat yung mga files ko, mga videos ko from pag-akyat, first time kong umakyat ng Mount Apo, first time ko pumunta ng Cebu, first time ko pumunta ng Bohol, Thailand, Hong Kong, hindi yung Singapore. Macau, yun yung nag-bungee jump ako doon sa Macau Tower. May mga videos ako. Tapos, sinushoot ko yun. Kasi ang dala ko pa lang that time, wala pa akong ganitong camera. Ang pinaka-best camera lang na meron ako noon, GoPro Hero 5. Ngayon, sobrang blurred na noon ng kuha niya.
Pero I'm so happy having that kasi yun yung pinaka the best akin na camera that time na pagdo-document. Kasi wala talaga akong plan to become a vlogger or content creator. I just want to document my life. Para pagdating ng panahon, kung mawala ako, at least may ma-flashback sila doon sa lamay ko. O yung ganun naman ginagawa, di ba? Para magsiyakan sila. Pero malay mo. Anyways, doon tayo. Balik tayo. Tapos hanggang yun, shucks man, nag-crash yung laptop ko. As in like, shoot! Gumanon. Wala na, patay na talaga. Wala na, hindi na siya gumana. Tapos tinatry-try kong i-open ulit. I-on, tinanggal ko yung battery, binalik ko. Sabi ko, bakit nangyari to? Nabasa ba to? Naku, sobrang takot na takot na ako. Kasi lahat ng mga memories ko nandun. Yung mga first time ko sa mga lugar na binagbabanggit ko, nandun. Tinry ko sa friend ko na isang foreigner. Nakalimutan ko, Nigerian yata yun siya. Tapos, techie siya doon sa Japan. Nasa Japan kami during those times Nung sabi niya, sige, I will look into it. Tapos nung dinala niya doon sa company mismo din, kung saan yung brand na yon, friends, grabe. Sabi niya, hindi na yata to brand new. Kasi, may na daw, na-top na daw, nabuksan na daw. Sabi ko, teka lang, brand new ko nabilihan sa Pilipinas. Sabi ko, bakit ganun? Paano nangyari? Hindi ko naman nabubuksan yan ever since. So yun pala, later on, na-found out ko na uso pala yung pangangahoy minsan yung sa mga stores ng mga laptop. Akala mo brand new siya pero hindi pala brand new kasi nabubuksan-buksan pala yung mga yan. Hindi ko alam kung paano yung mga modus ng ibang mga shop dealer ng mga laptops na yan. But hanggang sabi ko, is there any way to save the files or yung mga videos ko doon kahit paano man lang ma-retrieve pa siya ulit? Doon ko rin nalaman na meron palang way na kahit na-delete na yung mga files pala sa mga hard drive, pwede palang mahalungkat pa ulit yan. As in super, lahat. So yung mga scandal videos nyo dyan, mahalungkat ulit dyan kahit deleted na yan sa laptops ninyo. Kaya pala yan siyang buhayin ulit. Grabe, di ba? Tapos, pero sabi ko, sige nga, pwede ba ganun? As in, totally deleted na daw lahat. As in, like, parang sunog siya yung dating niya. Hindi na rin daw kayang, buhayin yung laptop. So, sabi ko, pwede bang buhayin na lang kahit makuha man lang yung mga files? So, ang sabi niya, pwede daw, kaso nga lang, kung hindi naman kailangan daw sa mga, like, parang ginagawa daw yan ng mga CIA, mga ganyan-ganyan, yung mga FBI ba, ganyan. Meron daw silang way para ma-retrieve yung kahit deleted files. Kaya pala sa mga movies, pansin mo, yung mga syndicate, ganyan, ginagawa nila, hindi nila basta delete lang, sinusunog talaga nila totally yung mga gamit nila sa mga computers nila kung may mga evidences doon. Kasi pwede palang makuha pa rin yun. Ang problem, yung sa akin, hindi naman daw siya criminal case. So, wala namang investigations na kailangan gawin doon sa laptop ko. So, there's no way for the company of the brand of the laptop na gawin yon. So, kailangan ko pa daw kumuha ng something like from the FBI ba yun? Ganon, na permit para gawin yun dun para gawin ng company na yun. So, until I said na, pwede pala talaga yun. Kaya pala gawin talaga yun ng mga companies, no? Wala, nakakatakot lang din minsan kung mayroon kang mga personal na mga files dyan. Hoy, wala akong ganyan. So kayo mag-delete na kayo ng mga kahit i-delete nyo pala, meron pa rin pala, makukuha pa rin nila. Yung mga nagpapakita ng mga puwet-puwetan dyan, naku, ingat kayo. Kala nyo So, ganun ka talino yung tao, kaya pala nilang maano yan. Kahit yung mga nyo sa cellphones, kaya pala yan, pati yung sa mga micro SD, mga SD cards, kahit deleted na siya, nandyan pa rin daw siya. Balik tayo. So, anong ginawa ko? Alam mo, nangyari, lahat ng memories nandun, sobrang nalungkot ako, nang lumo ako. Para ako namatayan. Alam mo yung feeling na ganun. A part of me parang na-lost siya. Although, nandito pa rin naman siya sa memory ko. But, kasi nang lumo ako, guys. Grabe. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko that time. As in, umiiyak ako. Paano iyak? Ganyan. Yung friend ko, sabi niya sa akin, you should keep your files sa mga ganito. Huwag diretso sa laptop mo lang. Huwag mong asahan na yung laptop mo lang yung magsisave ng lagi ng mga files mo. You should keep it onto the flash drive or like this. So, introduce niya sa akin to. Ano sabi ko, ito external hard drive. Ignorante no, manul tayo. Meron palang ganito na meron kang abot ng mga 500 gigabytes, 1 terabyte sa mga ganito. Pero pinaka-advice niya sa akin, don't use yung masyadong
masyadong mataas yung kanyang storage, like terabytes or 2 terabytes, mga ganun. Okay na yung 500 gigabytes, 200 gigabytes. Ko, bakit? Di ba mas maganda kung mas madami na kagad yung gagawin ko? Yung isa lang pero mas madami nang pwedeng masave. Sabi niya, hindi. Kasi in case na magloko man yung isang ganito, at least hindi lahat nawala. Oh, it makes sense. One day, sabi ko, if the laptop can crash, since ito, parang laptop din galing, so feeling ko, pwedeng mangyari din na yung nangyari sa laptop ay mangyayari din dito. Correct. Exactly. Sabi ko, oh my gosh, pwedeng mangyari. Kasi nai-experience ko na sa isang to. Medyo naglalag na siya. Naglalag din siya minsan, guys. So, pag ginagamit ko na siya, uy, teka, bakit parang corrupted yung ibang files? Diba? So, natatakot na ako. So, until doon ko na-realize, I should put it on the cloud. Cloud ba tawag doon? Pag nasa internet? Tama ba? Yun, mga ganun. I should put it on the internet. So, nilagay ko sa mga drive, Google Drive, mga ganun. Di ba? May mga free yan. Nilagay ko sa social media. Pero naka-private yung mga videos ko na yun, yung mga pinaglalagay ko. Kasi nga, wala hindi ako ganong satisfied doon sa mga videos ko dati. Until one day, yun nga, nag-aral ako ng content creation masterclass. Yun na, hanggang sa, ito na, nagpa-vlog na ako. Until medyo nawawala-wala na yung hiya ko sa paghaharap ng camera. Although, hanggang ngayon, medyo na-awkwardan pa rin ako pag nakakausap ko yung camera. Kasi unang-una, mahilig ako makipag-usap sa tao. Dati pa, nakikipag-usap ako pag yung social battery ko mataas. Matagal naman mawala yung social battery ko or malobat Pag mataas yung social battery ko, sobrang gustong-gusto kong nakikipag-usap ako sa tao. Kasang problema, ang camera hindi nagre-respond. Ako pa naman, gustong-gusto ko yung parang may response. Hindi. Magre-respond kayo, nasa comment na, di ba? Late na, tapos na yung usapan. Iba na yung mood ko that time. Pero still, I'm still working it out. Kaya nga, late ko na ni-release yung ganitong klaseng content kasi raw lang ito. Parang kinakausap ko yung camera pero hindi naman siya nagsasalita. Hindi siya nagre-respond. Do you agree? Nagsasalita ka ba? Nandiyan ka nga. Hindi ka naman nagpaparamdam. Joke lang. Huwag nating awayin yan kasi nag-iisa na lang yan. Anyways, ito yung secret ko kung paano dumami yung ganito ko. What I do is every time na pumupunta ako sa mga garage sales, lalo na like sa Japan, sobrang gustong-gusto ko yung flea market. Panoorin nyo yung ibang content ko about it. Meron ako doon nung namasyal ako sa pinakamalaking flea market sa buong Japan. Ito ginagawa ko. Nasaan na yun? Yan o. Yan. Ulo. Teka. Yan. See? Diba? Ang ganda. Bagong-bago kung titingnan mo. Pero actually, sira na to. Binili ko siya. Na good price. Magkano bili ko nun? Nasa around siya. Magkano ba? 3,000 yen ba yun? 3,000 yen. So, most likely, mga nasa 900 pesos ba? Magkano bang 900 or 1,000 something? 1,200 pesos or something ganun. And then, nung pina-check ko to dito sa Pilipinas, hindi siya gumagana. Sira siya, guys. Parang ipapaano mo pa yata yung motherboard niya or etc. Pero, ganito din yung nangyari sa akin yung mga past na mga laptop na nabibili ko sa mga flea market. So, mga second hand. Yung mga or garage sales doon. So, ang ginagawa ko, china-chop-chop ko to. Tinatanggal ko yung kanilang mga hard drive. That's why I have lots of this. Takmao ba? Takmao. Yun yung reason kung bakit nandito, dumadami yung mga memories ko dito na. Nandito na lahat ng memories ko. So, lahat sa family, bondings, personal, adventures, etc. So, chinachap-chap ko yung mga ganito. Kasi wala na, hindi na naman din nila ginagamit yan eh. Wala nang kwenta yan sa kanila. So, yun lang. Gusto ko lang i-share yung experience ko. Bakit importante yung mga external hard drive. Pagdating sa, kung gusto mong maging content creator or gusto mo na, wala lang, iano mo lang sa memories mo, sa personal mo. Pwede yun. Nag-enjoy ka ba sa videong ito? Hindi? Okay, sige. Kahit hindi ka nag-enjoy, subscribe mo pa rin ha. Tsaka i-follow mo ako. Tapos lagay mo ako doon sa favorites para lagi tayong magtsikahan. Para sama-sama tayo sa kawirduhan ko dito sa internet. Wala lang. Once again, this is a friendly reminder, your friend that reminds. See you on my next vlog. Wow!